Nasa batasang pambansa si Sherian Torres para tutukan ang deliberasyon sa Kamara kaugnay ng mahigit 2 trilyong pisong panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Yes, Rafi, isang mas maayos na bansa na may masigla ekonomiya na ramdam daw maging na mahihirap ang ipinapangako ng mga ahensya na nasa ilalim ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa mga miyembro ng House Committee on Appropriations ngayong araw. Ang mga nakalinya raw kasing programa, sabi ni Budget Secretary Florencio Bulchabad, lalong nagbibigay focus sa pagtulong sa mahihirap at pagbibigay oportunidad sa kanila. Sa budget presentation ni Abad Ilan, sa ipinagbalaki niya ang pagbibigay prioridad ng Aquino administration sa aspeto ng social services na pumapalo na sa 967.9 billion pesos. Pasok dito ang 64.7 billion pesos na pondo para sa Conditional Cash Transfer Program na target daw sumuporta sa 4.4 million beneficiaries. 52.7 billion para sa health insurance na sasagot sa may 15.5 million na beneficiaries at 52.7 billion pesos para sa educational facilities. May inilaan din ani Abad na 4.5 billion pesos para sa mahihirap na senior citizens at dagdag bilang ng mga sasakupin ng healthcare program para sa mahihirap. Samantala bilang tugon din daw sa Millennium Development Goal na kailangan matugunan sa susunod na taon, nakalinya rin daw ang 13.1 billion pesos na gagamitin sa upgrading ng 1,042 na barangay health stations, 128 na LGU hospitals, 19 DOH hospitals at ilan pang health facilities. Ang 4.2 billion pesos na budget gagamitin daw sa pagkuha ng mga dagdag na health professionals habang maglalaan din ng 3.3 billion pesos para naman mabakunahan ang mga sanggol. Isusulong din daw Rafi na Aquino administration ang mga kailangang programa para sa Responsible Parenthood Program. Target daw dito mabigyan ng contraceptives ang may 1 milyong kababaihan. Samantala ang mga pampubliko eskwelahan kung hindi tatayuan, kukumpunihin ang sirang silid-aralan. 70.5 million daw na bagong libro ang bibilhin alinsunod sa kailangan na educational sector base sa dikta ng K-12 program, sabi ni Abad. Sa 2015, 97% daw ng mga tulay sa national roads sa bansa ang ipagagawa at 100% naman ng ating national roads ang papatagin o iaayos na. Tuloy din daw Rafi ang expansion ng mass transport system sa bansa. May mga nakalinya rin daw na programa para sa agricultural development, partikular na ang para sa irigasyon at farm-to-market roads. Samantala mahigit 1,000 probinsya rin daw ang mabibigyan ng dagdag na pondo sa ilalim ng Grassroots Prioritization o Prioritization Budgeting o GPB program. Ito yung programa kung saan mabibigyan chance ang local government units na makapaglinya ng mga proyekto na pinakakailangang mapondohan sa kanilang nasasakupan. Si Finance Secretary Cesar Purisima inuulat sa House Committee on Appropriations ang pagtaas ng revenue collection ng BIR ng 12.8%. Si Bangko Central Governor Amado Tetangco naman siniguro ang matatag na lagay ng piso sa merkado habang si NEDA Director General Arsenio Balisacan ipinagbalaki naman ang pagiging attractive ng Pilipinas bilang investment destination sa ASEAN region. Si Senior Deputy Minority Leader at Bayan Muna Representative Nery Colmenares ang nagbukas ng pagtatanong sa BDCC officials na nagpapatuloy o katatapos lamang ngayon para sa isang lunch break cafe, no? At inusisa dito ni Colmenares ang issue kung dapat ituring o kung hanggang kailan dapat ituring na savings ang isang pondo at kung hanggang saan ang kapangyarihan dito ng Pangulo. Samantala lumabas din sa pagtatanong ni Colmenares na ang total projected debt ng bansa sa taong 2015 pumapalo sa halagang 6.596 trillion pesos. Tapi sa ngayon, pansamantala muna na nag-lunch break ang House Committee on Appropriations at itutuloy ang pagtatanong ng mga kongresista matapos lamang ang isang oras. Samantala natanong din kanina tungkol dito sa sinasabi ng oposisyon na 2015 budget daw ay para ring 2016 na budget para naman sa nalalapit na eleksyon at ito ay mahigpit na itinanggi nitong si Secretary Abad. Yan muna ang latest mula dito sa Kamara. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Sherian Torres.